Okay. Ay nako mga kapatid, ito yung vlog natin kahapon na sabi po nung may-ari, gumastos daw po siya ng almost 120,000 sa general overhaul. Eh nandito pa lang ako sa ibabaw. Tignan nyo naman kung ito ay na general overhaul, oh. Tignan nyo po kung gaano kadumi ito. Ayan. Tapos ito talagang walang ebidensya na ito ay in-overhaul, wala man lang marka. Nakinalas to, napakadumi po, oh, sobrang dumi. Pati dito, nanggigitata yung langis. Ate, kaya ba? Magdalawang kamay ka para maisum mo. Ayan, oh, napakadumi po, oh, nanggigitata yung langis, oh. Oh. Hindi po ito in-overhaul. Masasabi ko yan, ako na po mismo. Ayan, oh, tignan nyo yung mga langis, oh. Tagas talaga. Kasi kung ito po yung na general overhaul, lilinisin to eh. Lilinisin ang todo. Itong water pump, hindi nga nagalaw yung tornilyo. Walang marka, oh. Na close up mo to. Yung mga tornilyo na to, kapag yan ay tinamaan ng lyabe, magmamarka po yan eh. Wala talaga. Walang marka. Itong water pump, hindi talaga to nakalas. Mga kapatid, pag nag-general overhaul, binababa yung makina. Binababa yung block. Pinaghihiwa-hiwalay lahat yan. Kasi nga, general overhaul. Ngayon, kung nag-general overhaul ka, at mapakita sa akin ng may-ari na may video sila na big general overhaul niyan. Hindi general yan kung ganito din karumi itong EGR. Tingnan nyo, oh. Paano na general overhaul po yan? Di ba? Kung mag-overhaul ka at hindi mo to nilinis, hindi mo to masasabing general overhaul. Tingnan nyo po, oh. Kaya kung sino man tong gumawa nito at naloko nyo, yung may-ari ng sasakyan, ang dami nyong pinabili. Ang akala nyo kasi madadali nyo yung sinasabing low power na yan sa sabihin na natin talagang panloloko to. Kasi general overhaul daw eh. Eh wala naman talagang kinalas. Sobrang dumi. Nagpalit sila ng turbo. Wala din. Failure. Tapos yung injectors, nagpalit sila. Failure. May knocking sound pa rin. Eh kasi nga ang problema ito eh. Ito problema mga kapatid, oh. Oh. Hindi na gumagana to eh. Kaya kahit na mag-on to, itong solenoid, hindi niya ngayon mabubuksan yung pinaka-valve dito. May gate valve yan para dumaan yung vacuum. Okay, mula dun sa vacuum pump, papasok dito yung hose, tapos pupunta sa turbo. Ito naman, kinukumanto ng ECU kung kailan siya mag-open at magko-close. So, para maprotektahan yung makina mo at hindi ka mag-overboost. So, ito yung sira. Ngayon, alam nila na dahil sa may low power, itong babae na customer nila, sinabi nila overhaul. 120,000. Huwag po kayong magsasawa dito sa vlog ko, kasi ito yung vlog ko kahapon. Eh since ngayon, nabuksan na natin, it justify lang na talagang yung huling gumawa nito ay nanloko talaga. Kasi okay lang maloko ka ng ng 5,000. Masakit na nga yun eh. Bumili ng turbo, di naman pala sira. Okay lang yun, basta napagana nila ng maayos. Ito, bumili ng turbo, bumili ng 3 daw na injectors, fuel knocks pa rin. Hindi sila natakot na ito ay pwedeng malaman nung may-ari na nanloko sila. Kasi blow-by pa rin eh. Diba, kaya pala inabot ito ng 9 months, siguro hindi na nila alam kung paano i-justify sa may-ari na kapag ka kinuha sa kanila, 120,000+ yung nagastos, tapos may blow-by, may usok. Ganun katindi. Ito yung pinakaibabaw, yung cover, oh. Yan yung cover. Tignan nyo naman, oh. Ang napakadumi talaga nung trabaho nila. Hindi man lang naiayos ng yung paglalagay ng sealant. Kung tutusin, kung nag-general overhaul ka, bago dapat to. Kasi kasama to sa overhauling kit, gasket. Oh, eh hindi sila nagpalit ng bago eh. Kaya dinaan nila sa beta gray, sa sealant. Oh. Kaya doon pa lang, sa unang tingin pa lang, nung dinala dito sa amin, general overhaul, punong-puno ng sealant. Kasi, tingnan nyo mga kapatid, ito yung kanyang intake manifold. Ayan. Kung ako mag-overhaul, lilinisin ko talaga to. Kasi yun nga lang cleaning namin ng intake manifold. Pag ibinalik namin tong manifold, sobrang yan. Malinis na malinis, kitang-kita mo yung pagka-aluminum. So ito, tingnan nyo po, oh. Hindi talaga siya nag-general overhaul. Tingnan nyo to, oh. Ito ba yung babayaran mo ng 120,000? Ako naman. Kung sino ka mang mekaniko ka, get lost. Kasi kawawa yung
nadali mo, yung naloko mo, ang laki-laki ng perang naubos, tapos ito lang ang magiging resulta ng trabaho mo. Abot mo nga ako sa basahan. Yan, yan. Oh. Tignan mo, ito yung resulta ng trabaho mo. Oh. Pumasok na yata doon sa loob. Oh. Ayan oh. Hanggang kaloob-looban to meron. Dito, sa loob niyan. Kaya tuloy ang nangyari, mausok, walang power, kasi nga din yung sa turbo. Tapos syempre, kung yung dumi na yan, mga kapatid, i-assume nyo, itong mga carbon na to, pumasok dito sa hose na yan. Tapos pumunta dun sa map sensor. Ito yung map sensor. Pakita ko sa inyo, ayun oh. Pupunta rito. Di ba? Dudumi ngayon yung loob ng map sensor. Magla-low power ka na. Di ba? Kasi hindi gagana yung map sensor. So kasama yan sa mga nililinis. Ito pa, tignan nyo. Kung talagang ito ay nag-general overhaul, kasama tong mga gasket na to, pati itong sa mga injectors, kasama yan na dapat mong palitan para makaiwas ka sa mga unnecessary leaks na yan na hindi naman dapat ma-experience kapag ka bagong overhaul. So dito, ginawa nila to, hindi sila nagpalit talaga, wala silang overhauling gasket, kaya ang nangyayari, lahat leak. Ngayon, ang usapan namin nung may-ari nito, alisin ko lahat yung leaks, ayusin natin lahat ng dapat palitan na pyesa. Kaya lang dahil wala na siyang pera, 120,000 na ubos, wag siyang magrereklamo yung may-ari na kung halimbawa natanggal ko na lahat yung mga leaks nito, tapos after a few weeks or a few months bumabalik, kasi nga po kapag loose compression ng engine mo, yung compression na yon, yung pressure na yon, lumalabas yan, naghahanap ng lalabasan. Since ito dapat wala itong blow-by, walang talsik, yung talsik na yun, mga kapatid, galing yun doon sa pressure, doon sa compression, sa ilalim, doon sa crankcase, ibinubuga niya lang sa dipstick. So hopefully, pag nalinis ko lahat at napalitan ko yung mga oil seals dito, sabihin na nga natin na ito ay remedyo. Dahil wala ng pera, papabili ngayon ako ng overhauling gasket. Yun ang ilalagay ko dito sa Montero na to. So medyo may aray ulit yung may-ari. Hindi ko naman i-overhaul, pero kailangan lahat ng gasket nito ay mapalitan. Hindi katulad nung dati na kapag nag-cleaning lang kami ng top, so syempre yung mga head cover gasket lang pinapalitan. Kung may tagas dun sa injectors, papalitan yung mga oil seals na yon. Pero ito hindi eh. Pabibili na natin to ng overhauling gasket para lahat kasama, pati yung dito. Ang mabigat dito, kung hindi ka magpapabili ng set, bawat isang oil seal na yan, papadala mo sa supplier at susukatan nila o hahanapin nila yung numero. Ang mahirap, nagkakamali-mali yan. So, pinaka-the best, pabili ng overhauling gasket, nandoon yun, eksakto lahat yan. Para dito sa 4D56. Tulad dito, napakatigas na nung half moon, no? Hindi talaga pinalitan, no? Ayan, ang tigas na nung half moon, hindi na nga ito goma kung tutuusin. O, dito kadalasan na tumatagas eh, dito sa half moon, kasi nga tumitigas to sa sobrang init. O, yung half moon na yan, ang dapat din na mapalitan dito dahil sigurado tatagas to. Tapos yung mga oil seal dito. Tapos check natin yung turbo. Okay, yun muna. Yung update natin dito sa Montero na to. Para sa may-ari nito, sana mapanood mo. Medyo maganda ka na lang din ulit ng budget kasi hindi naman to titino kung hindi mo papalitan lahat ng piyesang may problema. Pero ang masisiguro ko po sa inyo, dahil tayo naman ay lantaran, sabi nga nung isang customer ko kanina, hubot-hubad daw po yung aming trabaho kasi nga ipinapakita namin kung ano talaga ang sitwasyon ng mga ginagawa namin, pati yung engine ng inyong sasakyan. Okay, doon muna tayo at ang susunod na update ko rito kapag binubuo na ulit natin to. Yung malinis na siya, yung maganda na siya at malapit na nating paandarin or paganahin. Ano, merong problema din dito Mamaya pakita ko sa'yo. Hindi, kumain ka lang. Mamaya papakita ko sa'yo. Mga kapatid, ito po yung Sportivo ni Sir Fernan M. Zunga ng Baliwag, Bulacan. Siya po yung jail warden doon. Warden, ito yung pulley mo. Pakita ko lang din, is close-up ko. Ayan, talagang kumakalas na itong outer side ng main pulley dito sa inner side. Kaya dumudulas. At pagdulas nito, ang unang-unang mga ikinokos niyan, bumibigat ang steering mo dahil main pulley nga ito. Pag ikot ng makina, ito yung magdadala sa power steering mo pump. Ngayon, bibigat din yung ikot ng iyong alternator
Dahil bagong start, nagdi-discharge siya. Pag ikot ngayon ng alternator, mabigat yon. So, yun ang nagkokos kung bakit dumudulas dito. No? Ito yung rubber sa portion na to. Ito yung pulley. Ito naman yung inner side. Dumudulas siya. Kaya umiilaw ngayon yung tatlong indicator doon sa yung panel gauge. Ang mga umiilaw doon yung oil. Umiilaw din yung battery indicator, yung alternator. At umiilaw din yung brake. So, yun yung mga umiilaw doon sa yung gauge. Ito, solve na tayo rito. Pero dahil nga sa nagka-problema to, may tagas din ng iyong oil seal dito sa harap. Kaya pinalitan din natin. Ito, may tama na yan. May leeg na yan. Nagpalit tayo oil seal, no? Okay. Para sure lang talaga. So, solve na tayo rito. Kuya Fernan, Jel Warden. Fernan, kaso, kanina, nung i-check namin to, para paandarin, wala kaming nakuhang oil. Warden, wala Wala talaga. At ito, tiyon-tiyo ang iyong dipstick. Isang tusok ko pa. Wala po kaming nakuhang oil. Ayan. So ngayon, Jel Warden, ang sabi ko, i-drain namin yung laman nito. Sana may makuha tayo kahit 2 litro kasi galing ka ng Baliwag, Bulacan. Kung ito ay walang laman, napakadelikado, parang himala na nakarating ka sa amin dito sa Antipolo. Lalo pat dito, paakyat, tapos may mga pababa. Siyempre, ang tendency nun, meron ka bang tubig dyan na nasa, bottled water? Ang tendency nun, below the minimum level na to. Kung paakyat ka, gaganyan ng engine mo, ang body ng sasakyan mo, paano kung nandito yung pump? Walang mahihigop na oil yan, papunta doon sa mga galleries, papunta doon sa systems mo, doon sa makina. Ngayon, kung pababa ka naman, ganun din. O either, kung saan nakalagay yung pump, magkakaroon siya ng problema. Kaya nagkakaroon ng mga blow-by na matindi sa kapabayaan ng may-ari na hindi niya nakukumpleto yung oil. Doon na po yun. Dahil magkakaskasan sa loob ng makina, wala na palang oil na nagsasaboy doon sa loob ng engine. Yun po ang delikado doon. Dito, talagang wala tayong nakitang oil. Kaya ngayon din, iilalim si Al para lang ma-check natin at maipakita natin kay Warden na walang oil or kung ilang litro lang yung natira. Check natin. Kailangan mabidyohan yung drain plug na hindi pa talaga natin ginalaw. Kasi baka mamaya isipin nung iba, hindi, binawasan nyo lang ng oil yan. Hindi po namin gagawin yun. Warden po may-ari nito. At kababayan ko dyan sa Baliwag, Bulacan. Tinilip namin yung ilalim, medyo malakas talaga yung tagas ng oil. Siguro, hindi mo lang napansin, hindi ka nagsukat sa dipstick mo, na ibiyahe mo pa dito sa Antipolo. Tulad yan, doon sa pinaka-drain plug. Ayun, may tulo pa nga, may marka pa ng tulo. Tapos doon sa cross member, ayun, may mga pumapatak pa. So ngayon, ide-drain ko, tignan natin kung ilan na makukuha natin na na langis. Isa't kalahating litro lang daw, sabi ni Al, yun nakuha. Sa lakas ng tulo, dito sa makina. I-check mo na rin sa oil sending unit, baka may tagas. Warden, yan lang ang nakuha nating langis. Na to, hindi ko na ibabalik to, sobrang lapot na rin. I-try ko ngayon na i-change oil na to. Kasi hindi na talaga pwedeng ibalik to Nakarating ka sa amin dito sa Antipolo, ito lang yung langis ng makina mo. Hindi ko alam kung gaano katindi ang epekto nun dito sa engine. Kaya i-try muna natin, palitan na natin ang langis to ng Repsol at malaman natin kung meron bang epekto itong pagbiyahe mo na ito lang ang laman na langis ng inyong makina. Meron pa ako nakita isang problema. Ito po, tignan nyo. Ang kalawang nung side na yon, so ibig sabihin, ang inyong reservoir ng coolant ay bumubuga doon. So kung bumubuga doon ang inyong coolant, may back pressure ka. Dito po nanggagaling yun. Ayan. So kung bumubuga dito sa reservoir, ang coolant mo, may back pressure ka na galing dito sa engine. At pwedeng posible rin ang problema nun sa iyong radiator cap. Pero wala akong nakikita sa radiator cap na problema. Maganda yung kanyang goma. So dito, puro kalawang ang iyong radiator. Tama naman yung 1.1. Ang nangyayari dito, nagkakaroon ka ng back pressure sa engine. Kapag sobrang taas na ng pressure, ibinubuga ngayon
nung radiator dito, pamamagitan ng hose to papunta dun sa reservoir, yun laman ng iyong coolant. Okay mga kapatid, sinasalinan ko na ng langis itong tumakbo ng halos 1.5 liters lang yung laman galing ng Baliwag to Antipolo. So sinalinan natin ng Elite Repsol na multi-valves. No, maganda po ito. 10W40 na fully synthetic. Multi-valves po ito. Magandang-maganda to. Lalong-lalo na kung medyo ganitong kalaki talaga yung makina mo. Pero yung 5W30, tested po kasi yun. Kaya wala po tayong problema doon. So naubusan lang tayo nung 5W30. Kaya ang ilalagay ko naman, which is talagang match na match dito sa 4JA1, itong 10W40 ng Repsol. So yun, medyo may problema ako dito, nagwo-worry ako dahil nga doon sa tinakbo niya na kalahati na yan, 4.5 lang tayo. Tinakbo nito na Baliwag to Antipolo, tapos ang nakuha nating langis kakaunti lang. Okay, pang ilan na yan, Al? 4.5, okay na muna yan. 4.5, tapos test tayo, tignan natin kung walang bad effect yung nangyari na yon na nakatakbo dito ng matindi. At para maisara ko na itong vlog. Hopefully sana walang nangyari. And by the way din po, Warden, ito po palang inyong automatic transmission ay na-overhaul na rin po namin kahapon. At ipapakita po namin sa inyo yung video. Talaga pong sliding na talaga yung inyong mga clutches. Tapos napakadumi po nung oil na nakuha sa inyo. Latak po talaga. Ito po, ipakita ko sa inyo yung video kahapon. Kaya ito po pala ay ready to go na. Kung wala na tayong problema dito sa engine, napalitan na rin po namin yung mga problema, yung mga pyesa nito, yung oil seal, yung main pulley, tapos nagpalit tayo ng mga belts. Ito, bago na lahat yung belts mo, ayan So kitang-kita po yan. So kung wala nang problema ang engine nito, ready to go, uwi na dyan sa Baliwag. Diyan po sa inyong hometown, Baliwag, Bulacan. Okay. Pwede nang start. Tana, walang problema. At go na. Go na tayo para matuwa na si Warden. O tinitignan mo kung may liabi ka na iwan, Kasi madalas may naiiwan liabi. Pero may nakita akong sakit doon, Okay, sige. May nahulog na sakit. Aba. Parang normal naman. Yung tunog niya. Ayan na. Pero may konting lagatak. May konting lagatak, So, RJ, ilalagay ko sa ilalim itong microphone ko. Pakinggan nyo po, mga kapatid, Kapag dito sa ibabaw, naririnig nyo yung lagatak na yan. At kapag sa ilalim, mas malakas, may katok na po ito. Pero kung sa ibabaw, ito yung naririnig nyo, dito lang malakas at sa ilalim ay wala, fuel knocks lang po yan. Okay, ito na. Ilalagay ko naman ngayon sa ilalim. Ayan, since na hindi ko po naririnig yon dahil yon ay nagre-recording, kayo na po ang bahala magsabi kung yung narinig nyo ay sa ibabaw, malakas, sa ilalim, mahina, or sa ilalim, lalong lumakas. Naku po, may katok na po yun. Nagkarga ulit ako, halos 4 hours kasi dumating kami rito, alas 12 na. Anong oras na ba ngayon? 5 hours kasi magpa 5 na. So nagkarga ulit ako, nung umalis kami kanina sa bahay, ang charge po nito ay 46. Tapos ngayon ay nasa 38 tayo kanina nung mag-charge tayo. Ngayon tignan natin kung ilan na po yung karga bago ko tanggalin ang ating charging. So yun po, nakalock pala. So ngayon ay nasa 80% na po tayo. So ito nung kinargahan kanina ay nasa 36%. So ngayon 80%. So yung 5 hours na charge ay kumarga po ito ng 50%. Okay mga kapatid, yun muna po. Ang ibabahagi ko po sa inyo, itong dalawang sasakyan, dalawang maroon na yan, na ibinlag ko po. Ito yung Montero na talagang naloko yung may-ari at kami nag-aayos ngayon ng mga trouble nito. At ito naman yung kay Warden. Okay naman yung andar ng engine pero mas malakas sa ilalim. Meron ng konting tumotok-tok-tok doon. Bahala na po si Warden dyan. Mga kapatid,
maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. At sana po mag-subscribe pa po kayo para makapanood po kayo ng maraming mga vlogs na gagawin pa po ni Otto Ranz. I-follow nyo rin po ako sa TikTok. Ano po? Sana po ay nakatulong muli ang vlog ko po na ito. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat.